Hi, welcome back to Braille's channel. Good news! Para po sa lahat ng gustong kumuha ng Philippine passport. Dahil pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong batas patungkol sa application at issuance ng ating passport, kung ano-ano ito ay panoorin niyo po ang video na ito. Malaking tulong po ito sa ating mga senior citizens, PWDs, solo parents, OFW at iba pa. But before po tayo mag-start sa ating topic, please, do kindly subscribe, like, and share na din po sa ating mga kaibigan at kaanak para malaman po nila ang bagong batas ng Philippine passport po natin. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Good news! Bagong Philippine passport law for this year of 2024 para sa mga senior citizens, PWDs at iba pang priorities, nilagdaan na ni Pangulong Marcos at isa ng ganap na batas. Naglabas po ng release statement ang tanggapan ng Presidential Communication Office para sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos at pagsasabatas ng New Philippine Passport Act to digitalize passport applications and implement ease of application for senior citizens, OFWs, at iba pa. Ito ay alinsunod sa inilabas na Republic Act 119831. Base sa bagong batas o ang New Philippine Passport Act, the Department of Foreign Affairs is mandated to establish and maintain an online application portal and electronic one-stop shop readily accessible on its official website. Layunin nito na mapabilis ang pagproseso ng ating mga passport. Malaking tulong ito, lalo na ang ating mga senior citizens, OFWs, PWDs, solo parent at iba pang priorities. Ayon sa New Philippine Passport Law, ay magpuprovide ang tanggapan ng DFA ng online application portal at electronic one-stop shop para mapatupad ang nasabing batas. Isa nga sa layunin nito na matulungan ang ating mga senior citizens who are 60 years old and above na nahihirapan makakuha ng passport dahil sa haba din ng pila. Kasama rin dito ang mga person with disabilities or PWDs, pregnant women, minor ages 7 years old and below, solo parent, single mom or single dad, ang ating mga overseas Filipino worker or OFWs, at ang individuals with emergency and exceptional cases. Ito ay pwedeng ilaan sa mga emergency cases na approved ng mga sumusunod na department officials, Secretary of Foreign Affairs, Undersecretary for Civilian Security and Consular Concerns, Assistant Secretary for Consular Affairs. Ang mga bagong penalties na nakapaloob sa batas ay ang mga sumusunod, ang pagkuha, paghold o pagkumpiska ng passport ng walang pahintulot ay may parusa ng pagkakulong ng at least 12 years at pagbabayad ng not less than 1 million but not more than 2 million pesos. Pangalawa ay ang pamimik ng passport. Alam nyo ba na pwede kayong makulong ng 6 to 15 years at pagbabayad ng not less than 100,000 pesos but not more than 200,000 pesos? Isa pang case po natin is improper use of passport. Kung ito ay ginamit sa ibang paraan o illegal matters ay may kaukulang parusa din po. Pwede kayong makulong ng 6 to 15 years at pagbabayad ng not less than 100,000 pesos but not more than 250,000 pesos. Another case din po is offenses relating to passport issuances or mga violators. Pwede po kayo makulong ng 6 but not more than 12 years incarcerati. At pagbabayad ng not less than 100,000 pesos, but not more than 250,000 pesos. At ang unfair and discriminatory practices in passport issuance dahil pwede po kayo masuspend at madismiss sa inyong serbisyo kapag ito ay napatunayan na nakagawa kayo ng unfair practices at pagbabayad ng multa of 250,000 pesos and 6 years imprisonment. Kasama rin sa bagong batas na pwedeng mag-apply ng 2 passports simultaneously ang mga government officials and employees and members of their families may, during their incumbency in office. Abangan niyo po ang paglabas ng bagong electronic one-stop shop, ang online application portal under ng Department of Foreign Affairs. Malaki may tutulong nito para sa ating mga senior citizens at iba pang priority individuals.
See you again on my next interesting video information para po sa inyong lahat.